Magandang araw sa ating lahat. Nandito ako ngayon upang ibahagi ang kwento ni Pilandok at ang mga buwaya. Isang umaga, inutusan si Pilandok ng kanyang ina na mamitas ng mangga sa nayon ng mabunga. Kailangan niyang tumawid ng malaking ilog para makakuha ng mga mangga sa mabunga. Ngunit, nasira ang tulay sa malaking ilog at maraming mga buwaya sa ilog. Kinausap ni Pilandok ang pinunong buwaya para humingi ng pahintulot na makatawid sa ilog. Hindi pwede, ungol ng pinunong buwaya. Kinakain namin ang sinumang tumawid sa ilog. Mukhang gutom-gutom ang mga buwaya, kaya nag-isip si Pilandok ng paraan upang ligtas na makasunod sa utos ng ina. Ilan ba kayong lahat? Tanong ni Pilandok. 20, mabilis na sagot ng pinunong buwaya. Nagkunwari si Pilandok na isa-isang binilang ang mga buwayang nakalutang sa ilog. Bakit sa tingin ko 10 lang kayo? Hindi, 20 kami, giit na pinunong buwaya. Pero 10 lang ang nakikita ko, ulit ni Pilandok. Imposible, sigaw ng buwaya. 20 kami. Teka, malumanay na sabi ni Pilandok. Mabuti pa, humilira kayong lahat para mabilang ko kung may nawawala. Sumunod naman sa kanyang mungkahi ang mga buwaya at humanay ng magkakadikit. At para matiyak ko, patuloy ni Pilandok, tutungtong ako sa bawat bilangin ko. 1, bilang ni Pilandok at tumungtong sa pinunong buwaya sa tabi ng pangpang. 2, at lumipat siya sa ikalawang buwaya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, at lumundag siya sa kibilang pangpang bago sinagaw ang 20. Dali-daling namitas ng mangga si Pilandok. Napuno ang kanyang dalang bayong ng mga malalaki, hinog at matatamis na mangga. Kumain pa muna siya at nakatulog sa busog. Hapon na nang magising si Pilandok. Anong tuwa nang makitang tahimik at walang buhaya sa ilog. Nainip siguro ng paghihintay sa akin at nakangiti siyang lumusong sa ilog. Ngunit, nag-aabang pala ang mga buwaya nang nasa gitna na siya ng ilog ay biglang naglitawan ang mga buwaya. Huli na para makatakbo pabalik sa pangpang ang kawawang si Pilandok. Nako, mabutit na parito kayo. Nakangiti kahit takot si Pilandok. Tulungan naman ninyo akong tumawid dahil bigat na dala ko ang mangga at baka malunod ako sa gitna ng ilog. Kakainin ka namin, ungol ng pinunong buhaya. Itong mangga ko na lang ang kainin ninyo, alok ni Pilandok. Masarap ito. Ikaw ang gusto namin, ungol ng buhaya. Teka, mabilis na nag-isip si Pilandok. Bakit pa gusto ninyo akong kainin? Dahil masarap ang iyong atay, sagot ng naglalaway na pinunong buhaya. Naku, sayang! At nalungkot kunwari si Pilandok. At bakit? Nagtatakang tanong ng pinunong buhaya. Kasi masamang mabasa ang aking atay, paliwanag ni Pilandok. Kaya iniwan ko sa bahay, pero kung iyon ang gusto ninyo ay kukunin ko. Bago nakapag-isip ang mga buhaya ay sumakay siya sa likod ng pinunong buhaya. Sige, sabi niya. Ihatid mo ako sa kabila at kukunin ko ang aking atay sa aming bahay. At iyon ang nangyari. Sakay ng pinunong buhaya si Pilandok pagtawid ng ilog pabalik. Pagdating sa pangpang, agad siyang lumukso at tumakbo pauwi kasabay pagsabi ng, hintayin ninyo ako at kukunin ko ang aking atay. 2 beses nilinlang ni Pilandok ang mga gutom na buhaya sa ilog. Napakahina ng mga buhaya dahil naniniwala silang pwedeng iwan ng isang tao ang kanyang atay. Napakahina ng mga buhaya dahil umasa silang babalik pa si Pilandok para ibigay ang atay.
Ngunit, pagkaraan ng ilang sandali, ay bumalik nga si Pilandok at may daladalang isang putol ng kahoy. Natuwa ang mga buhaya pabalik ni Pilandok. "Nasaan ang atay mo?" sabik na tanong nila. "Teka muna," paliwanag ni Pilandok. "Lumaki ang atay ko nang iwan ko sa bahay. Gusto kong sukatin kung sino sa inyo ang may pinakamalaking bunganga para siya ang bibigyan ko ng aking malaking atay." "Ako iyon!" sagaw ng pinunong buhaya at ibinuka ng todo ang kanyang bunganga. "Tignan natin," sabi ni Pilandok. Lumapit si Pilandok sa pinunong buhaya at saka itinugkod ng nakabukang bunganga nito ang hawak na kaputol na kahoy. Pagkatapos, mabilis siyang lumayo sa pangpang. Huli na nang maisip ng pinunong buhaya na nalinlang na naman siya ng tusong si Pilandok. "Hak! Hak!" sigaw ng pinunong buhaya, ngunit di niya maisara ang bunganga dahil sa nakatukod na kahoy.